Ano ba yung ideal age ng pagpapamilya? 3 months. Magti 3 months kami. Tapos, sabi niya, pakasal na kaya tayo, gumanon siya. Sabi ko, sige. Depende sa pera mo. Sa totoo lang, ito yung pinakamabigat sa parenting, yung gentle parenting na yan. Pinakauna kong client, 100K yung kita mo. Kaso, natanggal din ako after a month. Thousands, millions yung kalaban mo sa freelance. Yun ang pinakamahirap yung paghalungkat ng client. Kung paano mo ibebenta yung sarili mo. Okay, game na. Kailan ka umalis ng Transcom? Hala. Siguro mga 2017. Parang bilis. So, Actually, hindi ka hindi na ko nakarating ng naman. Ayala 30th? Hindi na. Oo, parang ganun. 2017. Ganyan. Ibig sabihin 2 years pa lang ako sa Transcom noon. Kasi 2015 ako sa Transcom eh. So, di ba nung umalis ka doon, after yun ng breakup mo dun sa previous relationship mo. Tapos, kwento mo naman paano mo nakilala yung husband mo and paano yung naging takbo ng relationship niyo bago kayo kinasal? Nung umalis ako, hindi naman right after nung breakup namin. Medyo nagtagal pa ako doon kasi nag-ambisyon akong mag-trainer eh. So, parang inano ko na lang na sige lang, magstay lang ako para makuha ko yung posisyon ng trainer. Tapos, nakuha ko naman. Kaso, ano bang nangyari nun? Kaso nag-apply ako sa ibang center na medyo mas mataas yung offer. Kaya eventually umalis din ako. Pero mga ilang buwan nandun ako. So, yun. Yung tungkol naman dun sa asawa ko, ano ba yun? Nakalimutan ko. Paano kayo nagkakilala? Paano siya na-meet? Same na interest. Tattoo, music, ganyan. Tapos, usap sa Facebook. Tapos pagkailang buwan, siguro pagka 2 buwan, 2 buwan o 3, nag-meet up kami. Yun yung pilay pa ako noon kasi nagsusurf ako sa Daet noon. Tapos napilayan ako doon na na-dislocate tong tuhod ko na to. So nagtagal ako sa Daet ng 5 araw pa. Tapos sabi ko, pagbalik ko ng Manila, kita tayo. Tapos yun, nung nagkita kami, pilay pa ako noon. Kaya wala din kami masyadong nagawa. Nasa McDo lang kami, ganun. Pero para siyang, kasi hindi siya call center eh. So parang, hindi siya yung usual na mundo na yung pinag-uusapan natin, kung ano yung ginagalawan natin, kung sino yung makakilala natin. So parang siya, breath of fresh air. So parang okay to na iba yung mundo niya. Kumbaga may individuality kami. Yung ginagawa ko, yung ganap ko, yun lang yung lane ko, tapos yung lane niya ganyan. So parang ayun, interesante para sa akin. Tapos kaparehas din ng personality ko, palabiro, ganyan. Madali ding makisama, palakwento, ganun. So, yun na. Umalis. At tapos, alam ko, tapos na yung kontrata namin sa Kamuning eh. Kaya sabi ko, lipat na lang ako sa kanya kasi mag-isa lang siya sa apartment. Sabi ko, hati na lang kami. Tapos yun na. Nung lumipat ka sa kanya, mag-boyfriend na kayo? Oo. Okay. So, paano dumaan ba sa process ng ligawan? Hindi. Ewan ko, may nanliligaw pa ba? Kasi, yun, di ba? Parang, pag ayaw mo, di mo siya bet, edi, sabi mo di kita bet, di ba? Gano'n naman pag tumatanda na, hindi na yung pachami-chami. So, nung nag-uusap kami, tas parehas kami single, tas parang, ayun nga, nagkakagustuhan na kami, gano'n. So, parang understood na yun, kasi gano'n naman na yung ginagawa nyo, tsaka pinapakita nyo sa isa't isa. Wala na mga ligaw-ligawan. Na lang, more on like, usap-usap tungkol sa buhay, sa mga finances, ganyan sa trabaho. So ganyan. Pero kasi kung makikita lang nila kasi yung feature ng husband mo kasi is yung physical niya is matangkad siya, no? Matangkad. Oo. Tapos yung na lang. Ikaw na obvious. Oo, kasi matangkad siya. Tapos yung physic ng nagbabanda, ganyan di ba? Yung talagang niya. Tapos, yung
paano kanya niyaya magpakasal? Kasi di ba parang, gano'n lang kaiksi yung relationship niyo bago kanya tinanong? 3 months. Magti 3 months kami. Tapos, nasa opisina siya, tapos ako nasa bahay na ako noon eh. Kakagising ko lang yata. Tapos sabi niya, uwi na daw siya, malapit na daw siyang umuwi. Tapos sabi niya, pakasal na kaya tayo, gumanon siya. Sabi ko, sige. Sabi niya, di nga, sige nga. Sabi ko gano'n. Tapos yung in-law niya kasi, nag-work din sa QC. Parang munisipyo yata yun o justice something. Basta ganang government. So parang mabilis lang siyang asikasuhin. Tapos yung mag-officiate din niyang kasal, parang sobrang bilis lang. So sabi ko, sige pakasal tayo pero sa pagsahod ko na. Parang nga may pera tayo kasi nga di ba wala naman kaming pera. Tapos sabi niya, sige. Kasi nagpaalam kami sa mama ko. Alam mo naman yung mga nanay parang na sigurado ka ba na dyan anak, ganun. Tapos parang sabi ko, okay lang, ganyan. Tapos yun nga yung nag-advise siya na kung sana magpapamilya kayo, sabi niya, sana kung 35 and up na kayo, parang ganun. Kasi parang 32 lang ako noon eh. Ang sinabi niya sa akin ay para lang yung mga usual hassle ng buhay na napagdaanan mo na, tas alam mo na yung gagawin mo. May point naman siya, pero parang naisip ko kasi nandun na din naman yun eh, di ba? 32 na ako, tas ano ba naman yung 3-year difference, di ba? Pero alam mo, may sense naman. Pero syempre, yung lababo ka maigi, dire-diretso lang yung plano namin. Tapos yun nga, yung papa ko, ganyan din. Nasa abroad kasi siya. Wala, nagbigay lang siya ng pera. Tapos yun, masaya naman siya. Keme-keme, ganun. So, nung parang 1 buwan lang yun nilakad eh, kasi nag-Senomar. Ano pa mga inasikaso? Yung sa mga city hall, yung mga marriage certificate na ipiprepare. Oo, ganun. Pero parang nagbigay lang kami dun sa in-law niya eh, para makumpleto yung mga papel. Tapos, itinapat namin na sahod nga. Di ba, Thursday sumahod tayo. Friday, Sabado, ng kinaumagahan 10:00, dun nag-officiate yung kasal namin. Tapos iniisip namin, saan tayo ikakasal? Kasi wala naman tayong lugar. Tapos ang naisip namin sa tramway na lang. So, siguro mga 9:30, mga 9 nakapila na kami sa tramway. Tapos nakasama namin yung side niya, mama niya, kapatid niya, yung in-law niya. Tapos yung side ko, yung best friend kong bakla, para lang din witness, ganyan. So, ayun na, nagbukas na yung tramway. Nandun kami sa dulo kasi pinagtabi namin yung lamesa. Para maging, yung parang ceremony, ganyan. So, nandun si Rev, tapos 2 lamesang pinagtabi, tapos nandito kami, may dalawang upuan, kasi nga mag-ceremony siya, di ba? Kasi mga tao nakatingin sa amin, kasi parang, anong ginagawa nito? Parang, so, wala kayo prior reservation sa tramway? Talaga nag-walk-in kayo, tapos nagpakasal kayo doon? Tinitingnan ko pa nga yung mga waiter, baka sitahin kami dito, kasi pinagtatabi-tabi namin yung mga table. E di yan, dire-diretso lang. Tapos, actually, di ko na matandaan yung mga sinasabi nung Rev eh. Parang natatawa kasi kami kasi sabi niya, sabihin mo na yung vow mo sa asawa mo. Tapos parang, hala, may ganito pala. Parang ganun. Sige, sabi ko, magmahalan lang tayo hanggang masaya tayo. Gumaganon lang ako. Tapos siya din, parang, ganun na lang din. Sabi niya ganun. E di, pagkatapos noon, may sinasabi pa si Rev ulit. Hindi ko na nga naiintindihan kasi hinihintay ko na magpirmahan. Ay, ano pala yung sing-sing. So yung sing-sing, since wala naman talaga kaming pera, pumunta kami sa SM. Alam mo yung sa mga gitna ng SM na may mga tindahan ng mga alahas, mga ano-ano. Meron dong buy one take one na sing-sing, 250. Sabi ko, pwede na yan, basta lang may malagay sa kamay natin. So yun yung binili namin. Eh di yun yung sinuot namin, ganun, tas pirmahan na ng mga witness. Tapos magkatapos nun, kainan na. Tapos parang naisip ko, ganun lang pala yung kasal. Pero syempre, hindi naman namin binonggahan eh. So siguro para sa akin na ganun lang pala siya kabilis matapos, ganun lang pala siya iraos, ganun. Kasi usual yung kasal, matagal, parang 1 taon, tas ganito, reception, lahat, alam mo yung pera. Pero, ayun, masaya na din naman kami. Kinabukasan, nagpunta kami La Union.
swimming, ganun. Tapos umuwi din kami kasi may mga pasok na kami nung Monday. Kaya, back to work na. Yun, ganun lang yung story ng kasal na. Di ba? Parang hindi naman kailangan ganun ka-complicated pala para magpakasal. Pero yun nga, depende sa preference Depende, nila. kasi usually, ang gusto natin, syempre maganda yung kasal, di ba? Dahil sinasabi nga na minsan lang daw ikasal. Tsaka, syempre, kung may pera, edi go, di ba? Kasi kami, wala kaming pera. Tsaka hindi naman ako nag-aambisyon ng, ng magandang kasal. Hindi ko nga alam kung bagay sa akin mag-gown, di ba, itsura ko, di ba? Parang iniisip ko nga, parang, magiging itsura ko pag kinasal ako, tapos, yan, ganyan, gown, tapos may mga pa yung video, yung mga scripted na parang kayong dalawa, parang yung drama ng SDE, gano'n. Yun yung hindi ko matake na, matatawa talaga ako dito pag pinagawa sa akin. So, ayun, gano'n. Yun lang. Simple lang din kasi siya, wala din naman siyang Pero meron namang mga pictures or nung wedding? Meron. Kaso mga lang, siyempre kung wala sa cellphone, gano'n. Yun, gano'n. Meron naman. Hindi lang ako ma-post na parang anniversary o, di ba hindi ako ma-post ng tungkol sa amin? Kasi, wala. Parang yung dating relationship kasi yung former boyfriend ko, di ba? Parang ma-post kasi kami, tas parang wala ending, ganun din. So parang, parang wag na lang. Yung natural na lang, normal na lang. Tapos ganun nga lang siya kabilis. So in a span of parang less than 4 months, nagpakasal kayo, di ba? Parang kasi magti 3 months kayo. Tapos, yun nga, yung sabi ng mother mo na 35 years old, yung advice niya na mag-asawa kayo, sinabi niya ba yun nung nasa 30s ka na o bata ka pa lang yun na yung sinabi niya nung mismong sinabi ko magpapakasal na kami. Kumbaga payag naman siya, pero sabi lang niya na kung gusto lang namin, kung pagka 35 na namin kami magpakasal. Tapos sinabi ko, gusto na namin ngayon eh. Parang sabi niya, sige, okay na, mag-ingat kayo. Ganyan. Di ba? Ang cool. Ang cool. Kasi yung ibang parents, hindi dapat dumaan yan sa yung pamamanhikan, gano'n. Nagkaroon ba ng gano'n? Wala. Talagang pinaalam niyo lang. Wala. Ang dead man ng mga parents ko sa totoo lang. Yung nanay ko, pag chinat mo yun ngayon, magre-reply Wednesday. Yung mga gano'n. Hindi naman. Busy kasi siya. Tsaka sobrang lang naman, kalma lang naman sila. Kaya, gano'n. At saka, well, kung iisipin natin yung age na nasa 30s is okay naman na kumaga may sariling decision ka na di ba? Tagal ko nang wala sa bahay. Umalis ako sa bahay siguro mga 19, tapos nagtrabaho na ako. So parang siguro sanay na din siya ng ganun yung ginagawa ko sa buhay. Kung ano-ano, ganun. Ayun. But anyways, kung nasan ka naman ngayon is hindi naman nagbe-base yun kung gaano ka katagal nag-stay sa bahay. Nasa sayo pa rin naman siya. Diskarte lang talaga kung paano mo dadalhin yung buhay. Pero nung mga time na yun, kasi di ba nasa age 30s na kayo, mas matanda ba sa'yo si Jay or? Parehas lang. Same age. Same age kayo. So, familiar ka dun sa taxi cab theory? Ano daw yan? Yung kapag, for example, meron kang long-term relationship, tapos parang ang tagal-tagal bago siya parang ang tagal ninyo naghintay doon sa relationship, tapos hindi nag-work, naghiwalay kayo, tapos may na-meet siyang bago, tapos nag-propose siya agad. So, tingin mo ba applicable siya sa story ninyo? Kasi, di ba, he seems ready nung tinanong ka na niya. Bakit hindi ka nag-hesitate? Tingin mo ba he's the one or ready ka na lang kaya nag-oo ka? Masasabi ko na masaya lang ako. Kasi dun sa former boyfriend ko naman, di ba matagal din kami. Ilang taon kami? Parang 4 years, 5 years. Pero yung usapan ng pag-aasawa, pagpapamilya, ganto-ganto eh. Parang on-off, on-off. Pag-usapan, hindi. Pag-usapan, hindi. Tapos marami pa kasi siyang gustong i-achieve. Tapos parang as a patient girly, ganyan, parang, sige lang, ganyan. Kumuha pa nga kami ng sasakyan, di ba? So parang yun yung namin, parang ang nasa isip ko, yun yung direction namin. Pero siguro may mga iba siyang gusto, may mga iba siyang plano. So nung nag-break kami, hindi naman ako palahabol na, hindi, wag, ganyan. Parang, sige, bahala ka, parang gano'n. So nung nag-break kami,
hanap na lang din ako ng ibang. Ganun, parang hindi, kumbaga di ko din dinamdam. Parang, edi ayaw mo, go. Parang ganun lang ako. So nung kay Jay naman, dahil masaya kami, at saka bukod doon na masaya ako, alam ko kasi na kahit anong, kunyari, kasal o hindi. Parang kung anong mangyari dun sa course ng journey namin, alam kong kaya ko eh. Kumbaga hindi ko iniisip na, baka iwan ako nito o baka ano. Parang kung gawin man yun, edi sige lang. Kasi kaya ko naman mag-isa eh. So parang more on hindi ako natatakot kung anong mangyayari dun sa gagawin namin na next step. Yun. Ang galing, no? Kasi sobrang strong mo dun sa party. Parang feeling ko, kapag siya yung naging girlfriend mo or ano, parang nag-i-invest ka ba ng emotion sa akin? Parang ganun. Kasi parang yung sinabi mo nung naghiwalay kayo, okay. Parang hindi ka nagtanong na baka pwede natin pag-usapan. Alam mo kasi kasi sa Lunes may pasok na naman eh. Alam mo yung wala kang time bakit? Parang ganyan. Parang di pwedeng magayong mata ko pagpasok. So, gusto mo hiwalay? Go, parang Kasama kayo sa bahay mo? Oo. Yun na yun dito. Oo. Diyan sa may apartment sa Kamuning. Tapos, nung naghiwalay kayo, automatic, nag-move out ka? Or? Siya, umalis siya. Paano yung sasakyan ninyo? Sa kanya. Sa kanya nakapangalan. Pero hati kayo nagbabayad doon or hindi mo na kinuha yung naging part mo doon? Hindi na. Hindi nga ako maano eh. Parang, lang ako, parang let go lang ako ng let go. Kasi nga, mabibisi na naman ako next week. Parang ganun. Hindi ako nagpapahalaga sa mga bagay-bagay or ano. Kasi, survival mode ako lang mag-isa eh. So, kung magbibigay ako ng attention sa mga bagay na hindi naman ako kumikita, anong mangyayari sa akin, di ba? So, dun sa magpo-profit ako, dun sa sasaya ako, dun sa magkakapera tayo. Ganun lang yung yung mindset ko. Hanggang ngayon naman. So, Pero going back dun sa story ng wedding ninyo, di ba? Parang, ang tawag dito, parang ang bilis nga nung nangyari. Tapos ang reason is medyo low yung fund, kaya naging ganun yung takbo. If ever nabibigyan kayo ng chance na, magkaroon kayo ng, or mapabongga pa siya, ganun, o kaya, mas magkaroon ng budget, pipiliin mo ba yung story na meron ka ngayon or gusto mo na mas ma-improve yung wedding na ginawa ninyo before? Siguro gusto kong ma-improve yung tramway to Vikings. Oo nga. Pero may pila pa rin Parang kayo sa Vikings. masarap-sarap. Oo, ganun. Hindi, ganun lang. Wala akong gustong baguhin kasi yun lang naman. Para sa akin since di naman kami nag-practice ng religion, yun yung essence sa amin nung kasal, yung pirmahan. Yung legality. Hindi. Kasi sa iba, may kasamang yung sa nila, paniniwala. Pero sa amin, ganun lang naman yun. So, yun at yun pa rin ang gagawin ko. Tsaka kung may pera-pera man, yun nga, sa mas masarap na buffet at tsaka sa mas malayong destination siguro. Kasi di ba laon yun lang kami noon. So siguro mas malayo, mga Siargao, kaya ibang bansa, ganun lang. Pero wala akong babaguhin. Masaya naman tawa nga kami ng tawa eh. So di ba yun naman yung mahalaga. Yung, kung ano yung na-feel, kung naka-align yung sarili mo dun sa ginagawa mo ng moment na yun. So yun. At saka yun, parang ang sobrang happy lang kasi napaka-fresh no relationship, tapos nagpakasal kayo. Kasi di ba usually ang babae, kapag pumasok sa relationship, parang nilulook forward na agad na ikakasal siya dun sa guy. I don't know kung majority ganon, pero parang after ilang buwan, nag-aantay na yan na nag-uusap yung plano sa relationship, yung next level, di ba? Parang ganon na. So kapag walang nangyayari or walang movement, parang feeling ng babae, hindi ganon yung investment ng lalaki sa kanya or walang gustong puntahan, parang ganon. So, ano ba yun? Parang nasa personality mo na siya na parang mas gusto mo yung ganyan lang, simple lang, or dahil yun dun sa memory na natatak sa'yo during that event, kaya parang mas gusto mo na ganun lang siya? Ako simple lang naman yung gusto ko lagi. Basta hindi ako na-hassle.
wala akong nahahassle na ibang tao. Tapos, masaya lang. Hindi ako nagkukumplikado ng mga bagay-bagay. Nahalata nyo naman din sa mga ano ko, di ba? Kung ano lang yung nag-work sa akin at sa pamilya ko at sa relasyon ko, yun lang naman. Actually, ang gaan. Ang gaan ng gano'n lang. Kesa yung i-stressin mo yung mga bagay na parang out of reach naman siya, pero pinipilit mo, parang gano'n, di ba? So, gano'n na sabi nga nila, di ba, pasayahan na ng buhay ngayon, hindi na payamanan. Sa walang maintenance. Sure, pero may maintenance na ako. Tapos, di ba, 32 ka nun. So, para sa'yo, ano ba yung ideal age ng pagpapamilya? Kung ikaw yung tatanungin. Actually, alam mo, hindi sa age. Depende sa pera mo. Sa pera. Kasi lahat ng kilos mo, kailangan mo ng pera eh. So, kung bata ka pa at mapera ka na, edi go. Kasi sa lahat naman ng sitwasyon, tapos kapag ayaw mo na dun sa sitwasyon na yun, ang hirap umalis kapag wala kang pera. Kaya kailangan lagi kang may pera para nakakaalis ka dun sa sitwasyon na yun. So yun, hindi siya yung tamang moment of time para sa sarili mo or dapat hindi ka prepared ng ganito. Dapat may pera ka. Dapat may pera ka. At saka research ka ng konti. Tsaka pakiramdaman mo rin yung sarili mo kasi minsan ikaw yung magulo talaga eh. Hindi ka pa healed. Ang dami pang gustong gawin. At saka ang tao, paiba-iba yan ng season, paiba-iba yan ng gusto. Kahit dito sa journey namin mag-asawa, parang meron kaming mga gustong gawin para sa sarili namin na hindi naman namin naisip na dati nung bago kami ikasal. Kasi yung tao, hindi ko naman mabibigay yung satisfaction mo ng ako lang eh. Nakukuha mo yan sa iba't ibang bagay. So, sa course ng marriage nyo, dadating at dadating yung ganun. So, dapat alam mo kung paano yun i-handle o paano natin gagawin to as a mag-asawa, ganun. Kasi, alam mo yun, feelings change, situation shift, ang daming ganap sa buhay at sa mundo. So, parang dapat align kayong dalawa. Kaya nga kayo partner. Totoo. So, ilan taon ka? After ninyong magpakasal, nabuntis ka agad? Hindi. Mga 2 years pa. So, 35. Kung 32 ako, mga 35. Tapos, 33, 34, parang gano'n. Hindi gano'n ka nagbuntis. Tapos, ang tawag dito, premature si Lucas. So, tingin mo ba na yung age is nag-matter or may situation na nangyari kaya nagkaroon ng early? Ang sabi ng OB ko, kasi yun eh, nung nagbuntis ako, okay naman siya. Kaso nung naglilimang buwan na ako, parang hindi siya lumalaki. Kahit yung tiyan ko hindi lumalaki, tumataba ako pero hindi lumalaki yung tiyan ko. Tapos, doon na nag-umpisa yung high blood ko. Araw-araw na akong high blood. So, ang sabi ng OB ko, yun palang, ang tawag dun sa lalagyan ng bata sa loob, parang, kung nasan si Luke, yung placenta, ganun. Tapos, yung tubo na dinadaluyan ng pagkain niya, manipis. So, hindi dumadaloy yung mga kailangan niyang makuha. Kaya hindi siya lumalaki. At saka kaya ako na high blood dahil naiipit nga yung dugo. Parang ganun, hindi siya nag-circulate maigi o hindi siya nakakapunta dun sa bata. So, dun nag-umpisa yung hypertension ko. Ngayon, di ba 6 months ko siya pinanganak? Gusto kong i-push na sa akin siya lumaki. Yung kumbaga, palalaki naturally. Kaso, wala hindi na-develop yung brain niya, hindi na-develop yung baga niya, yung mata niya. So, kailangan na siyang ilabas para doon na siya ma-develop sa NICU. Yun yung nangyari. Tapos, syempre, di ba, ang laki ng gastos. So, ano yung iba pang challenges na encounter ninyo during that season? So, ang confident ko kasi nakaipon na kami ng 70K, di ba? Pwede na yan. Pwede na akong manganak. Gumagano pa ako sa friend ko. Pwede na akong manganak anytime. Tapos, nung nalaman nga namin na magbe-brain damage na si Lucas kasi nga hindi siya lumalaki, hindi siya nagde-develop. Kinabukasan, sinabi na ng OB ko na kailangan mo ng ECS kasi kailangan na siyang ilabas. So, wala na akong choice kasi sabi niya kung hindi natin yan ilalabas,
ano siya, mabibrain damage siya, sabi niya ganun. E di pumunta kami sa ospital. Hindi pa pala ako siniis kasi sobrang taas ng dugo ko. So parang nagstay pa ako doon ng mga ilang araw. So yung 70 nababawasan hanggang sa kailangan na nga siyang ilabas ano. Nung nilabas siya, yung sa doktor nabayaran namin. Kaso yung kay Lucas hindi mabayaran kasi nga parang every other day, hinihinga kami ng 10K, 14K. Wala na nga kaming pera. So, dun na yung kumukonta kami sa parents namin, sa mga kaibigan, pahiram sa mga, parang sa lending ba yun? Parang ganun, pahiram ng ganun. So, parang hiram kami ng hiram para lang matapalan yung kailangan ni Lucas doon. So, yun nga, yung total umabot ng 600K siya. Tapos, ang nakakainis pa nun, di ba, nung gabi, isang buwan siya sa Nico eh. So, nung ilalabas na siya, parang may kulang ako na 6K dun sa total. Kasi nga kesyo nag-extend daw siya. So, galit na galit ako. As in, nagwawala ako dun sa cashier. Kasi sabi ko, nabayaran ko tong gantong amount, tapos parang sa ganyang amount, parang nag-ano kayo, parang gano'n, nakakala nyo tatakasan kayo. As in, galit na galit ako. Tapos, yung asawa ko kasi ano lang yan, relax lang yan, kalma lang yan. So, parang sinabi niya na kinausap, tas para akong alam mo yung talagang ang tawag dito, as in tumakbo talaga ako dun kay Lucas sa taas sa Nigo kasi hindi ko na kaya, sobrang galit ko talaga. Tapos yun, nung pag-alis ko, yun pala naghahanap na din ng pera yung asawa ko. Hindi niya ako makausap kasi sobrang galit ko eh. So yun, nung gabi din yun, nakakuha naman siya ng pera na ilabas namin. So yun, sobrang hirap kasi hindi lahat ng lapitan mo may pera eh. Alam ko may pera sila, pero syempre, hindi naman para sa akin yun, di ba? Para sa kanila. So, andun yung maiinis ka, magagalit ka, parang tas feeling mo, sobrang mag-isa ka, ganun. Plus, yung kondisyon ni Lucas no na bumababa yung white blood cells, nagka-pneumonia, yung mata niya, yung kabilang mata niya hindi develop. Yung dire-diretso yung yung nangyayari, tas wala ka namang anong gagawin ko? Hindi mo alam kung anong mangyayari na kasunod. Plus, hindi ko siya kasama sa bahay. Kaya, pag nag-shift ako, nandun ako sa ospital, uuwi ako para maligo, tapos babalik na naman ako, as in, hindi ako makatulog. Kasi baka mamaya tumawag yung nurse kung anong nangyari sa anak ko, di ba? Yun yung hindi ko maano. So, ganun yun, isang buwan, sobrang hirap. Walang pera, walang tulog, tapos sobrang worry, tapos ayun, eventually, nung pag-uwi pa niya, hindi pa siya alam mo yung naninilaw pa yung bata, madilaw yung balat tsaka mata. So, nakaka-worry din yun kasi baka mamaya meron din siyang tama sa liver, di ba, may mga ganun. Pero eventually, nawala naman. So, ayun. Ang hirap ng may bata. Diyos ko, ba't pa ang daming gusto manganak? No? Pero, sobrang hirap. As in, parang every 15 minutes gusto niyang dumede. So, parang pag ganyan ka palang iiyak na naman, merong time na na pinapadede ko siya. Sa sobrang pagod ko siguro, bigla akong nasuka. As in, nakaganyan. Tapos, biglang lumabas yung suka sa bibig mo na hindi mo namamalayan. So, siguro sa sobrang pagod mo na lang din talaga. Nag-react yung katawan mo talaga. Tapos ilan yung client ko nun? 2 yata. Kasi oo. kailangan naming makaipon ng yung pambayad di ba? So yun, ganun yung nangyari. Pero yun, yung event na nangyari na yun, kumusta yung naging situation ng bond din yung mag-asawa? Like, dun mo ba na-prove na talagang itong taong to na pinakasalan ko is siya talaga yung man of the house? Parang ganon. Or yung bond ba ninyo is mas nag-improve dahil dun sa ganong? Nung moment na yun, as a nanay na sobrang kakapanganak mo pa lang, tas ganun yung sitwasyon, wala akong ibang nafe-feel kundi resentment eh. Kasi parang kahit anong gawin ng ibang tao para sa'yo, parang kahit anong tulong nila sa'yo, parang ka pa din, hindi ka masaya. Kasi nga ikaw yung sobrang pagod eh. Ikaw pa yung anak. Oo. Parang lahat naiinis ka, parang ganun. So, nung panahon na yun, syempre, hindi ko na-appreciate. Pero nung pagtagal,
naisip ko na siya pala talaga yung kalma kasi siya eh. Tapos ako yung warla mode. Kasi nga ganun yung sitwasyon, sobrang nakakapagod ganyan. So, mahalaga talaga na hindi ka niya sasabayan. Ganun. At saka parang i-hold down ka niya. Kakalma ka, ganun. At saka tumutulong siya, kunyari, maliligo ako, kukunin naman niya yung bata. It's just that ako yung hindi mag-let go sa bata. Kasi sa trauma ko, dun sa nangyari, parang ayoko siyang tanggalan ng paningin kahit ilang segundo kasi kailangan nakikita ko na okay siya. Kaya hindi ako umaasa sa kanya ng alaga. So yun. Pero okay naman yun, kahit naman anong paggawa mo, nung ginagawa naman. Pero grabe, no? Kasi totoo yun. Yung kapag yung personality mo is ikaw yung hyper, dapat kalmado yung partner mo. Kasi hindi pwedeng sasabayan ka niya kung hindi. Wala talaga mangyayari, pareho kayong warlo mode, di ba? Oo nga, no? Oo, kailangan exact opposite ng yung behavior. Sige. Okay. Okay, tapos syempre as a mother, ikaw lahat, asikaso sa bahay, asawa, anak, tapos nag-work ka pa. Paano mo nag-gain yung patience mo na i-handle lahat yon? May specific event pa na nagpa-realize sa'yo na ganito yung dapat gawin o natural na multitasker ka? Kagaya nga ng sabi ko, nasanay ako sa survival mode. Yun, though hindi ko sinasabing kailangan maging ganun tayo kasi nakakapagod eh. So, pero ganun ako. Kailangan kong, yun nga yung sinasabi ng asawa ko eh, parang hindi ka patapos dito sa isang iniisip mo, may iniisip ka na namang iba. Hindi ka patapos sa ginagawa mo, may ginagawa ka na namang iba. So, ganun kasi ako lumaki. At saka ganun na rin yung gawain ko nung single ako na binubuhay ko yung sarili ko, ganyan. So, siguro ganun na personality ko na din kasi. At saka sabi nila natural daw sa mga babae na multitasker, which is yun ang hindi kaya ng guys. Kaya siguro, actually marami, kasi yung kapatid ko ganyan din, sabi niya na mag-focus ka lang muna. Pagtapos mo to, saka ka mag-move. Which is tayo kasi kaya nating maglaba habang nagluluto, kaya nating manood habang nagpa-plancha, di ba? Sa atin kaya natin yon. Pero sila hindi, parang medyo hirap-silap sa pag-multitask. Well, anyways, kwento mo sa amin kung paano yung daily routine mo as asawa, anak, tapos working at home mom. Nung nag-homeschool pa si Lucas, nung pasukan pa, nung may school pa, wala kaming talagang routine eh. Actually, natutuwa ako sa mga pamilyang may routine. Yung gigising ng alas 7, toothbrush, breakfast. Wala, hindi kami ganun. Kasi, ang oras namin ay magkakaiba. Ang asawa ko pang gabi. Meron akong pang gabi, meron din akong pang umaga, minsan meron din akong pang hapon. So, ina-adjust namin yung mga ginagawa namin base dun sa meron lang kaming oras na pwede kaming kumilos. Ganun. So, kunyari, may panggabi ako, tapos si Lucas natulog siya ng hapon, gising niyan gabi, ang tulog niyan umaga na. So, kung sa routine lang din, wala. Kasi gigising ko, gumising ka, mag-breakfast ka. Di ko naman gaganunin yung anak ko, di ba? So, depende. Wino-workout namin yung mga bagay-bagay, depende dun sa, kung ano yung nag-workout dun sa oras namin. Ganun lang kami. Kung ano yung available na nandyan. Yung homeschool naman, it's either pag maluwag yung araw ko, isisingit ko siya. Kasi yung lesson ng kinder, hindi naman siya buong araw eh. Tapos, ang maganda pa dito sa homeschool provider ng anak ko, meron silang mga YouTube na videos na ipapa-review sa'yo para pagtuturo mo sa anak mo, mabilis na lang. Okay. Meron din silang videos para sa mga bata para hindi na mahirap maintindihan ng bata yung lesson. So, kunyari, ang lesson namin English, pwedeng lang yan, 20 minutes, 30 minutes. Tapos, crafts naman, ABC, cutting, mga ganun lang naman yung lesson nila. So, it's either kasabay ng trabaho ko or kapag nasa labas kami, pwede kaming mag-lesson sa labas. Kasi may mga, katulad niyan, counting, kukuha lang ako ng siguro mga stair, mga
spoon o cups, ganun, tapos count, add, minus, ganun. So, ang flexible ng homeschool kasi kahit saan pwede mo siyang gawin. Kahit anong bagay pwede mong gamitin pang turo sa anak mo. Activities, ganun. Plus yung provider is ginawa nilang mas madali for both parent at saka dun sa bata. Online talaga siya. Kung ano ituturo mo ng Lunes, nandun yung video, nandun yung instructions. May TikTok sila para susundan mo kung anong gagawin. Nice. Kasi syempre, yung iba kapag inisip na homeschooling, bibigyan lang ng parang module and ano, 'di ba? So parang ako personally, kung ako ang gagawa nun, ang tagal ko nang hindi nag-aaral, tapos pababalikin mo ako sa ganito. Tapos kailangan mo yung bigyan na, parang may sarili ka dapat na strategy para ma-absorb nung anak mo kung paano mo siya ituturo. Actually, yun yung challenge. Tsaka humbling experience siya. Kasi yung proper nouns, common nouns, kasi hindi ko yung matandaan to. Tapos, inano ko pa, na-chat GPT ko, paano mo ituturo sa anak mo yun, sa YT. So, parang magle-lesson ka ulit. Tapos, dahil kilala mo yung anak mo, alam mo siya kung paano matuto. Kasi iba-iba kung paano matuto yung bata. Kaya yun din yung ideal na hindi sila nasa isang classroom. Kasi lalo ako, alam ko kung paano matuto si Lucas. So, kung paano siya gumalaw, matuto, yun yung gagawin ko. Hindi yung siya yung mag-a-adjust sa akin, ako yung mag-a-adjust sa kanya. Gano'n mo siya katagal plan? Ano yun? Eventually kasi mag-i-school siya, diba? So ano to, habang talaga nasa development period lang siya or kailan mo siya plano i-enroll na? Siguro kasi yung provider niya hanggang grade 3 sila nagpo-provide. Siguro mga ganun din, grade 3 o grade 2. Grade 1 na siya itong pasukan. So, mga ganun. Grade 1 na siya? Bilis. So, ilan taon na siya? Mag-6 na. Oh, early. Kasi tayo dati, di ba dapat 7 years old bago ka mag-grade 1? Ganun na yata talaga eh. Actually, di ako updated. Sinusundan ko lang din yung ng school. Kasi ngayon, parang at the age of 2, 3, pwede ka nang mag-aral. Pwede mo silang pag-aralin, di ba? Kasi nga, ang dami ng napaka-natural na working na yung mother. So, para may pag-iwanan yung anak, lalagay nila sa daycare. Okay, so mas mabilis. Kaya sabi nila, mas matalino ang bata ngayon. Pero nag-school siya. Hindi like school. Kasi di ba may speech delay siya. Una, akala namin autism eh. Kasi nga premature, tapos lalaki. Prone talaga sa ganun. Kaso, nung na-diagnose siya, speech delay lang siya. So, naipasok namin sa therapy. Nung nakapagsalita na siya, yung center nila parang nag-offer ng nursery, parang ganun. Pero hindi siya na parang regular na school kung magturo. Maganda din. So, pinasok namin siya doon. Nung nakagraduate siya doon, tsaka ko na lang siya in-homeschool. Ang galing, no? Kasi may mga ganun na pala talaga na mag-help sa parent para mas madali. At saka, pero eventually, normal lahat sa kanya. Oo. Wala siya. Naging normal. Kaya ngayon yung sabi ko, nakatulong ba yung therapy niya or face talaga ng bata? Kung kailan sila makakapagsalita, kung kailan sila... Kasi, tapos, di ba parang nagsalita siya, magtitiri na siya eh. Right after niyang magsalita, nakabasa na rin siya. Ganun kabilis. Kaya nga nung nasa nursery siya, nagtataka yung teacher bakit ang bilis magbasa. Sabi ko, ewan ko dyan. Kasi hindi naman namin siya tinuturuan magbasa. Lalo ako, kasi hindi ako nagmamadali sa bata. Kung hindi ka pa marunong magsulat, edi wag. Eventually, kasi magsusulat ka rin naman talaga eh. So, alam mo matutunan mo din naman. Pero ang galing, right after, nakapagbasa siya. Nagugulat kami na pag dumadaan kami sa mga resto, nababasa niya pa konti-konti. Maliit na bata nagbabasa, tapos hindi namin tinuturuan. Samantalang dati, grade 2 na, nagpapaluan pa ng teacher at saka ng estudyante. Oo, para magbasa. Ngayon, grabe. 3 years old siya doon. Bilis. Paano kasi di ba kagaya niya, nagkaroon siya ng, kasi 6 months, tapos yung development niya, ganyan. Paano siya sa labas, like sa ibang tao? Kumusta yung parang kung paano siya makipag-engage sa tao, kung ma-entertain ba siya, or... Susuko ka. Talaga? Siguro dahil sabik siya sa tao. So, hindi siya nahihiya na ikipag-usap siya. Minsan, makikita ko na lang nasa cashier, umu-order na pala.
So, kung ano yung nakikita niya sa'yo, dahil kayo-kayo lang naman magkakasama, yun yung ginagawa niya kasi siguro dahil yun, ganun talaga kumilos yung tao. Sa grocery, alam niya kung ano yung gusto niyang bilhin. Tsaka yung way ng grocery, pag nandun sa cashier, alam niya na ilalagay yung yung mga pinamili. Alam niya na card yung ibang babayan. Mga ganun. Ang galing, no? Kasi ako, tuwan-tuwa ako kada makikita ko yung conversation ninyong dalawa na pinopost mo. Ano to? Ang tawag dito, mapunta tayo sa ganun topic. Sinishare mo siya kasi happy ka or sinishare mo siya kasi gusto mo lang yung memory na mailagay sa mo? Sinishare ko siya kasi na-amaze ako na sa ganung kaliit, ganun na siya makipag-usap. Oo, totoo. Ang matured niya, kung makikita ninyo yung mga convo nila, kung paano siya makipag-usap sa'yo, tapos marunong na siya mag-chat. Di ba? Oo. Kasi nakikita ko yung mga screenshot kung paano siya sumagot. Amazing talaga siya. Sobrang amazing. Kaya nakakatawa. Tapos yun, marunong na siya sa labas. So, hindi siya yung mailap na bata. Pero hindi siya makukuha kapag kukunin siya. Hindi. Kasi, katulad kahapon, meron lang napatingin sa kanya ng matagal. Tapos nagsumbong siya kaagad, Mama, that stranger's looking at me. So, parang aware siya sa mga gano'n na, stranger yan, ganito yan, yan. Tapos, yun nga yung sinabi ko sa'yo na, yung pinost ko pala na na paano pag nawala ka, saan ka pupunta? Sabi niya sa guard. Tapos sabi ko, paano pag tinanong nga ng guard na, anong itsura ng mama mo? Sabi niya, mukha siyang pineapple. Di ba kung mga ganun siya? Grabe yung So, parang medyo, siyempre bata, hindi mo pwedeng lingatan. Pero kumpiyansa ka na, medyo may idea siya kung ano yung paligid, kung anong nangyayari, anong gagawin, gano'n. Ang galing ng development niya from premature mo siya nilabas hanggang kung paano siya ka-matured at the age of 6. Di ba? Kaya ako sabi ko, ano ka na naman kaya update kay Lucas ngayong araw? Kumusta niya kaya? Kasi kaya kanyang bardahin, di ba? Yun din yung isa kong confident ako na kaya niya kasing ipagtanggol yung sarili niya. Though, as sa atin, na lumaki sa bawal sumagot sa magulang, siyempre yun, naiinis ako minsan lalo pag pinagpipilitan niya. Pero tama naman kasi siya eh. So, kaya parang masaya din ako na buti na lang na confident siya na makapag-usap ng ganito, na hindi siya natatakot na i-judge ng magulang, na sawayin ng magulang kasi kailangan yun ng tao. Kailangan pumapalag ka talaga eh. Pero kapag kunyari, alam naman natin yung pangit sa maganda na ginagawa ng bata, di ba? Nakikinig naman siya eh. As long as hinahayaan mo siyang mag-express muna, tapos magko-connect ka sa kanya na, you know what, I understand that it's really hard to see, or alam mo yun, kasi Inglesero hindi naman nagtatagalog na, I understand that it's really sad to see ganyan, kung saan man siya na-disappoint, gano'n. Ko-connect ka sa kanya, ipapakita mo na naiintindihan mo kung bakit siya nagagalit, nagtatantrum, umiiyak. Then later na lang yung ipapaliwanag mo sa kanya na it's okay to be mad, but it's not okay to break things. So yun, naiintindihan niya yun. So kailangan ma-empathize mo muna siya, parang gano'n. Oo, kasi ang trato ko kay Lucas, kahit nung sanggol pa siya, kinakausap ko siya na as if siya yung pinakamatalinong tao sa mundo. Kasi ang bata, ang tao, kung paano mo sila itrato, ganun sila. Ganun yung mangyayari sa kanila. So, hindi ko siya bine-baby talk, hindi ko siya parang ginagawang mangmang sa mga bagay-bagay. Pag may tanong siya, diretsong sagot eh. Meron siyang mga tanong sa religion, meron siyang tanong sa mga body parts, minsan Mama, can you please show me, kunyari ganyan body parts? Sabi ko, why are you curious? Yes, I wanna see ganyan. Pinapakita ko sa kanya, pero yung level ng, kunyari, kids drawing of ganyan. Tapos pinapaliwanag ko sa kanya kung ano yun, kung sino lang pwedeng makakita nun, kung sino lang pwedeng humipo nun, yung mga ganun. So yung level na niya, hindi parang pa baby. Kasi tinuturing ko siya na parang ka-level ko siya. Which is good kasi it shows dun sa mga reactions niya at saka kung paano siya mag-behave, diba? So, mas maganda pala yung ganung practice. Pero again, depende yun so, kung paano mo siya i-deliver and paano siya i-adapt ng bata. So, syempre, alam niya na nag-work ka sa bahay.
Kumusta yung behavior niya habang nag-work? Alam niya ba na nag-work ka, iniistorbo ka niya, or paano? May sarili siyang mundo kapag nag-work ka? Depende. Pag sobrang bored niya, hihingi siya ng oras. Mama, I want siso. Yung ginagawa, laro-laro. Mama, do you have a minute? I want ganyan. I want Milo, I want ano. Lagi siyang nagtatanong din. Kasi alam niya naman na busy. Ganun. Kaya after work, pinapromise ko sa kanya na doon na talaga kami maglalaro. Kaya pag after work, laro, o kaya lalabas kami. Doon na din ako nagpe-prep pagkain. Sama ko siya sa baba. O, tara sa baba, ganun. Mag-prep tayo ng pagkain. Ganun. So, it's important talaga na kapag nag-promise ka sa kanya, gawin mo. Kunwari, sabi mo after work, doon tayo maglalaro. Bibigay mo yun sa kanya para matuto siya. Yung patience niya din is ma-practice. At saka kawawa kasi buong maghapon siyang nag-aabang sa kasama. So, hindi mo na nga kaya nga pag nagkakalat yun, o kung ano mang gusto niya gawin, hinahayaan ko lang. Kasi wala kawawa Alam nga namang sabihan ko na, wag mong galawin yan, maupo ka lang dyan. Hindi naman pwede, di ba? Maghapon, 7 a.m. to 6 p.m. ang pinag-iintay ng bata sa'yo, di ba? So, kawawa. So, pag may anak ka kasi, di ba, sabi nila, sila yung comfort mo, sila yung pahinga mo, pero sila rin yung unang kaaway mo, aside sa partner mo. So, paano hinahandle yung situation na kailangan mo siyang disiplinahin? Paano yung gentle parenting and modern parenting? Paano ba yun? So, paano mo siya ginagawa? Sa totoo lang, ito yung pinakamabigat sa parenting, yung gentle parenting na yan, at saka yung pagpapalaki mismo ng human being. Kasi tayo lumaki sa parang sinashut up tayo, sasaktan, ganyan. Yun naman yung hindi ko magawa. Kasi unang-unang nilalagay ko sa isip ko, as a 6-year-old boy, na don't know anything about the world, tas ganito yung reaction ko, gusto ko ba nasisigawan ako? Gusto ko ba napapaluin ako? Gusto ko ba na isa-shut down ako, isa-shut up ako? Siyempre ayoko. Kaya kung ano yung kung ano yung dapat na trato sa batang hindi pa develop ang utak, walang naiintindihan, na nagre-react lang sila base dun sa nafe-feel nila. Ganun ko sila tinatrato. Ano nga siya actually siya na nga yung dahil sa emotional intelligence niya. Kapag nakikita niyang naiinis ako, nababadrip ako, siya na mismo yung lumalapit sa akin na, Mama, be calm, blow the leaf. Kasi kapag nagtatantrum siya o he's dealing with big emotions, ang ginagawa namin, we sit down, tapos sinasabi ko sa kanya, blow the leaf. Yung, exhale, inhale, smell the flowers. So, ganun na din siya sa akin. Kapag nakikita niya akong naiinis ako, Mama, blow the leaf. Inhale, exhale, smell the flowers. Ganun na siya. So, na-adapt na niya yung kung anong klase ng pagpapakalma ko sa kanya. Akala niya magganon din sa matanda. Which is good kasi, yun nga, it really depends kung paano mo ninurture yung bata Kasi hindi naman niya gagawin yun or hindi naman siya kakalma basta-basta kung nagtatantrum siya tapos ilalagay mo siya sa isang tabi, di ba? Hindi. Pero may mga nagsasabi kasi na let them yung i-release nila yung emotion nila. So, paano yun kapag yung nagtatantrum siya tas may time ba na gano'n na hindi mo talaga siya hinahayaan ko siya for a few minutes. Tapos, siya mismo yung pinag-e-express ko. Sabi ko, what's wrong? What's making you sad? What's making you angry? Pinapaliwanag naman niya Tapos sinasabi ko, can I help? What can I do to help? No, ganyan. Mag-isa muna siya. Trabaho muna. Mamaya balik na naman. Do you need a hug? No, ganyan. Ibig sabihin, hindi pa siya kumakalma. Trabaho muna ako, ganyan. Pero pag sobrang kulit na, kunyari, tumagal na ganun, tas parang nagiging mean na siya, rude, I hate you, I don't want you, ganyan. Doon na din papasok yung, you know what, I understand you, it's really hard, it's really sad. It makes me angry too, but it's not right to be rude. Don't say mean things to your parents because it's ganun na din. So, merong
merong hahayaan ko siya, pero merong aawatin ko din siya kasi papunta na siya dun sa dapat na hindi eh. Rudeness, di ba? Minsan, sisipa, gano'n. Yung mga bata, di ba? Hindi naman nila mapipigilan yun eh, basta lang nila ginagawa. So yun, ganun lang. Pero, as a 90s baby, gusto ko ng, alam mo, konya na ganyan, tumigil ka, ang dami yung ginagawa. Pero hindi, kasi yun nga yung binabasag mo eh. Kasi they're in bigger things in this world na kailangan mas alam nila kung paano i-handle na hindi mo lang sila basta isa-shotgun na gano'n. So, yun na rin yung way ng pagdidiscipline mo. For example, something happened sa bahay, tapos out of, yun nga, yung possible na mag-break siya ng something, paano mo sinasabi sa kanya na hindi okay yun? Nag-umpisa yun ng simula, baby, yung mga pagbato-bato kapag nagagalit. Ganun lang, paulit-ulit. It's okay to be upset. You can tell me why you're upset, but you cannot break things. This is important. This is expensive. Mga ganun-ganun. So, kailangan kasi malaman niya anong logic nung sinasabi mo eh. Kasi pag basta mo lang siya sinanaway, no, Lucas. Dahil? Because? Ganon. Why? Gaganon yun eh. So, kasi kailangan malaman ng bata, bakit mo ako pinipigilan? Anong meron? Parang gano'n, di ba? So, kailangan sabihin mo, dahil ganito yan. If you're upset, sabihin mo sa akin, maybe we can work things out. Do you want a hug? Do you want something? You want food? Do you want ganyan? Nare-recognize na ba niya yung emotion niya? Alam niya kapag galit siya, alam niya kapag masaya siya. Ngayon, dati nagre-resort siya sa gano'n eh, sa tantrum, syempre maliit eh. Ngayon, lalapit niya sa'yo, Mama, I have negative feelings. I want to remove my negative feelings. So ako naman tatayo, pupunta sa kama, okay, let's remove your negative feelings. 1, 2, patatalunin ko siya hanggang 20. Kasi yung action, yun yung nagtatanggal sa natin, di ba? Sa emotions. Di ba kahit naman tayo matanda, pag bad trip tayo, lalabas tayo, magbabasag tayo, ganyan. So ganun din yung bata, basta may pinapagawa ka sa kanya. Kumbaga malilimutan niya yung yung negative feelings niya. Tapos tatanungin mo, what's wrong? Bakit kami negative feelings? Ganun magsasabi siya, kasi yung Roblox ko, ganyan. Kasi yung kalaro ko sa kung ano man yung laro niya, ganyan, nainis siya. Kasi parang yun yata yung post mo kahapon about sa negative feelings yata niya, di ba? Kaya sabi ko, okay, nagpapayab lahat ng kung paano siya makipag-communicate. Sabi ko, so nice. Tapos ngayon ko lang nalaman na 6 siya. Akala ko, na siya, pa 7, ganon. Magsi-6 ito next month. Magsi-6 pa lang siya. Pero dahil nanay ka na, so sa'yo lahat yung gawaing bahay, alaga sa bata, ikaw din nagtuturo sa kanya kasi homeschooling siya, tapos nag-work ka pa. Tell us, paano mo minamanage yung schedule, yung mental load ng isang nanay? Ano-ano ba yun? Tsaka, based sa mga naranasan mo ngayon, paano ba yun? Paano nahahandle or minamanage yung mental load ng... Yung mental load, wala naman tayong magagawa, nandyan at nandyan yan eh. As soon as naging nanay ka, lahat ng bagay iniisip mo kahit hindi naman totoo. So dun ko na isip na preparation talaga. Kagaya ng sinabi mo na yung naglilista ako ng ulam for the week. Na yun, pag nagawa ko yun ng Sunday, tanggal na yun sa mental load ko kasi ito na eh, may nakalista na eh. Maglalagay ako ng alarm, sa ganitong petsa may ganito. Tanggal na yan sa mental load ko. So organization lang talaga, preparation. Oo, yung gawaing bahay, maganda lang talaga na wala kaming kasamang iba. 3 lang kami, asawa ko, si Lucas, tsaka ako. Kasi kunyari, medyo magulo yung sala. Pagoda kaming lahat. Dahil wala kami ibang kasama sa bahay, pwede bukas na yan. Yung mga ganun. Kumbaga, yun nga yung sabi ko, hindi ko ipinipilit yung mga bagay-bagay sa buhay namin. Kung ano lang yung kaya today, di yan. Di ba? Ganun. Okay. So, paano naman yung ano yung nagiging part ng husband mo sa buhay mo para maging smooth lahat ng loads? May may delegation. Kumbaga siya sa aso, siya sa pinggan, siya yung wali sa baba, ako yung wali sa taas, ako kay Lucas, siya sa garahe, sa car wash,
sa paglinis ng yung mga damo. Basta gano'n, may hati-hati kaming gawain. At saka kahit naman anong sabihin mo doon, gagawin naman niya. Hindi naman siya tatanggi. As long as nakapahinga na din siya kasi mahaba din yung oras niya sa gabi. Okay. So talagang kailangan na meron kayong nagsiset ka ng responsibility ng each member ng family. Para alam mo na hindi ka magagalit kapag na inutusan mo siya tapos hindi niya gagawin. Oo, kasi ganun kami dati na ako lang. Tapos nagkataon na nagkasabay-sabay din yung client. Tapos ayun, breakdown malala. Tapos dun, kasi kumbaga kasalanan ko din na hindi ako nagko-communicate eh. Kumbaga inako ko lang lahat. Na okay lang naman pala na magbigay sa kanya ng task. So simula nun, edi alam na rin niya. So ito lang yung gagawin mo. Oo, kasi yun nga, yung mental load mo as ikaw yung halos talagang nasa bahay, mabawasan siya and mas maging productive. So, paano yung relationship mo sa sarili mo? Like, paano mo sinisigurado na, kailangan ako pa rin yung dating Camila, no, single ako. Kasi dapat magagawa mo pa rin yung mga bagay na nakakapag-motivate, di ba? As a wife and as a mother. Yung skills, paano mo pa rin siya nahuhone. And then, kasi we know na kapag naging asawa at anak ka na, they said na laging halos iwan mo na yung lahat ng ginagawa mo nun para sa pamilya na meron ka. Na sila yung dapat motivation mo, kasiyahan mo, pero nasaan yung ako? Paano yung personal na gusto mo, yung gusto mo na gawin mo lang, na ikaw lang mag-isa or para sa sarili mo. In general, nagagawa mo pa rin ba siya? Or paano mo sinisigurado na okay pa rin ako as myself, me, parang ganon. And ano ba yung plano mo sa sarili mo lang? Kasi noon, di ba nagbi-business ka dati yung mga flavored sauce? Tapos nagluluto-luto ka. So, paano yun? Paano kailangan maging ikaw pa rin as you kahit na may pamilya ka na? mahirap eh. Pero as a mukhang pera, ipinipilit ko talaga yung pagtitinda, pagtatrabaho. Pero sa totoo lang kasi hindi pare-pareho. Unang-una, wala kaming village, wala kaming support. So kami lang dalawa din talaga yung tumatrabaho dun sa kung ano man yung kailangan sa buhay namin, ganun. So, unang-una oras, wala kaming masyadong oras. Kapag maliit pa kasi yung bata, literal na hindi mo siya kayang lingatan eh. Pero, dun sa part na ano yung mga kaya mong gawin para hindi mo makalimutan kung ano ikaw as a tao. Pero, meron naman akong mga katulad ng pagluluto, pagtitinda. Yung creative side ko, nalalabas ko sa kunyari sa pagpo-post, gano'n, di ba? Meron akong journal, pero syempre, personal. Pero at least, andun pa rin yung, alam mo yung, as a ikaw yun eh. Ikaw yung nagsasalita. Mga ganun-ganun. Pero, personally, hindi ko pa masasabi na nakabalik ako dun sa kung ano yun talagang ako. Kasi, sa totoo lang, ang dami kong gustong gawin. Unang-una, time constraint. Pera din. Alam mo yun, ganun. So, unti-unti, paglaki ng bata, hindi naman yung baby forever. So, darating din tayo dyan. Nice. Tapos nakita ko nakaraan, nagja-jogging ka. Nagwa-walking ka sa village. Lagi na nga na high blood. So, hindi ko naman na goal na pumayat na, alam mo yun, goal ko na lang din na tumagal yung buhay. Kasi, siyempre may ala-alaga. Oo. Tapos, since yan, pasok na tayo dun sa topic ng freelancing. Since, isa ka sa nalaman ko na nag-freelance na mga kasama ko sa work before. So, paano ka nakapasok sa pag-freelance? Paano nagsimula at saka kailan? Nagbuntis kasi ako noon, nasa Google. Nasa Google ako, BGC. So, ang biyahe nun, angkas lang eh, di ba? So, nung nag-decide na kaming magbe-baby kami, nagka-baby na nga ako. Kaso, angkas ako araw-araw. Ngayon, dinudugo ako. So, pumunta kami sa OB namin na bakit ganito. Yun nga, yung sabi nga na hindi na ako pwedeng magbiyahe talaga. Kasi nga, ganun yung nangyayari sa bata.
So, para akong na-force eviction, ganun. Kailangan mo talaga mag-resign kasi nga may mangyayari dun sa bata. Ngayon, yung manager ng trainers, si Boss Ana, di ba nauna siyang mag-resign tapos nag-freelance siya. Yun yung sinasabihan ko na, boss, baka hiring kayo, ganun. Ngayon, may alam siya na kumpanya na pasa ka ng resume dito. So, binigay niya yung email, nagpasa ako ng resume. Normal na process nung hindi naman dahil binakapan ka o ganun pa din, dumaan ka sa interview, dumaan ka sa mga exam, ganyan. Eh, nakapasok naman ako doon. So, yun yung pinakauna kong client, real estate. Kaso, natanggal din ako after a month kasi hindi ka sanay ng freelance, alam mo yun. Kumbaga, hindi ko na-anticipate yung pressure na ganun pala yun. Ganun pala kahirap. So, ang dami kong backlogs, ang dami kong nakakalimutan, sunggaliti ako nung first month. Kaya, pagkatanggal ko doon ako mismo talaga nahirapan. Kasi yun na ikaw yung maghahanap mismo ng client mo eh. Hanggang sa, nakakuha naman, swerte, tumagal ng 5 taon. 5 years ka dun sa pangalawang client mo. Ano yung first client mo? Reva yun? So talagang ang hirap ng yung journey ng paghahanap, no? Kasi madali yung i-refer ka kasi meron na silang na-introduce na company, dadaan ka na lang sa hiring pa. Papasahan mo na lang di ba? Tapos parang na-brief ka na itong company na to ay ganyan. So pag in-interview ka, sabihin mo ganun, di ba? So yun ang pinakamahirap yung paghalungkat ng client. At saka kung paano mo ibebenta yung sarili mo. Tapos, since galing tayo ng technical, tapos magre-real estate ka, so hindi mo talaga siya niche. Noon bang naghanap ka na ng sumwak doon sa niche mo or, okay, so talagang yung... Customer service na talaga. Customer service. Ano yung nagko-calls ka or? Itong mga pinasukan ko, sinadya kong hindi maghanap ng calls kasi nga may bata. So, doon lang ako lagi sa chat, sa email, gano'n. Okay. So, ganun lang yung takbo niya. Pero yung fresher, that time is, anong year yan? 2019. Noong mga time na yan, kumusta ang sahod ng mga freshers sa yung mga bagong salta sa pag-VA or sa pag-freelance? Alam mo, malaki na din yun eh. Nag-umpisa ako ng 35. Okay. Parang halos natapatan yung inalisan mong work. Working from home ka pa, no? Hindi mo na kailangan pumunta sa office every Tapos walang kaltas. Oo, actually, isa pa yon. Tapos depende pa sa palitan ng dollars. Di mas mataas sa 35 pag mas, di ba, mas mataas yung dollars. So, yun. So, ano yung mga naging perks, aside sa mga nakwento mo kanina, yung perks ng pag-freelance? May perks ba? Hindi. Siguro yung pinakaayaw natin, biyahe. Di ba? Biyahe. Tapos, hindi ka nagmamadali kasi pwede ka mag-alarm 5 minutes before yung shift eh. Tapos, pag tayo mo sa kama, lipat ka na dun sa upuan mo, yun na agad yun, di ba? Plus, mas, ang gandang katrabaho ng mga direct client. Totoo. Kasi, sila yung feedback nila as in, on the spot, tapos straightforward sila. At saka tutulungan ka talaga nila na mag-improve. Wala silang pakeme. At saka, nare-recognize nila kung ano yung nagagawa mo sa kumpanya talaga nila. As in, sasabihin nila sa'yo. Oo. Actually, totoo yun. Kasi, dun sa previous company ko, meron ka lang konting magawa, good job ka. Alam mo, paparamdam nila na, may party ka na nai-contribute. Tapos, hindi pa na, ang tawag dito, kasi diba usually sa atin before sa BPO, ang daming dinadaanan ng message from client, pababa sa atin. Kaya pagdating sa atin, parang ang worst na nung scenario. Unlike kapag sila, ibibigyan ka lang nila, ito lang yung kailangan mong gawin, ito yung improve mo. Hindi na kailangan na dadaanin ka sa NTE ng Saka gusto ko yung mahalaga sa kanila yung yung feedback mo. Tatanungin kanila ng tanong, what do you think? What do you think? Parang on a personal level kanila kausapin, hindi na agent ka lang wala kang wala kang sabi dito sa amin. Totoo 'yun. Uma-accept sila ng kung ano yung mga ideas mo. Nila parang
kukunin nila parang ang tawag dito, basta ilalagay nila sa listahan nila na i-consider nila para dun sa mga possible improvement. Oo, totoo yun. Plus, hindi masyadong mahaba yung pakikipag-negotiate sa hiring. Hindi ka na dumadaan na kung saan-saan. Talagang sila lang. Parang, okay, interviewin ka ngayon ng HR, bukas CEO na. Tapos malalaman mo na agad. At saka mahalaga sa freelancing. Since freelancing is parang business mo na to eh. Kasi ang produkto mo ay sarili mo at skills mo. Ibig sabihin, business mo to. Hindi ka, parang tanggalin natin sa isip natin yun na empleyado ka. Business owner ka, ang binebenta mo na produkto mo, yung kaya mong gawin para sa kumpanya nila. So, since business owner ka, nakakapag-strategize ka, ano pa yung mga magagawa ko para sa business ko. Unang-una, nakakahanap ako ng iba pang kliyente. So, kung ito lang yung kita mo, pwede kang mag-part-time, pwede kang mag-offer ng, parang on-call ka lang, pwede din na ganun. So, yun din yung isa sa perks ng freelancing. Nakokontrol mo yung pasok ng pera kasi nga ito yung business mo eh. Oo. Pati oras actually, basta diba? Kung ano yung prefer mo, yun lang yung tatrabahuin mo. Tapos, ano yung mga naging challenges mo nung nag-freelance na? Nung nag-uumpisa, fear. Kasi bago eh. Kumbaga, lumaki tayo na mag-a-apply, kumpanya, ganyan. So, alam na natin yung ins and outs. Pero sa freelancing, iba-iba. Unang-una, yung way ng pag-hire nila. Pwedeng i-interviewin ka ngayon. Sabi niya, babalikan kita sa Tuesday. Naka-5 Tuesday na wala pa. So, yung mga ganun, ibig sabihin, kailangan lagi at lagi kang may pera. Kasi paano kung hindi ka na niyan balikan? Tumatakbo yung araw, wala kang kita. Diba? So, mga ganun. Another is kapwa mo Pinoy na hindi medyo maganda katrabaho, di ba, nakakapikon, mga ganun-ganun. Pero kahit naman saan meron yun. And ano pa ba? Sa ngayon, ang naging challenge ko nung na-lay off ako nung September. Oo, nakita ko yun. Grabe yun talaga. Tapos naglipat pa kami, di ba? So, ubus-ubus talaga yung pera. Ang napansin ko, ang daming magaling ngayon na nag-a-apply. Ako, alam ko lang customer service. Pag tinignan ko yung resume ng iba or yung experience ng iba, halos lahat ng bagay sa freelancing, alam nilang gawin. Graphics, SEO, executive assistant. Alam nilang lahat. Anong laban ko doon? Customer service lang alam ko, di ba? So, yun yung challenge. Kailangan hindi ka titigil mag-aral. Oo, kasi milyon yung kalaban mo, 'di ba? Yun. So yun yung challenge talaga. Makita mo minsan sa Upwork, ito yung ini-interview nila, ganito karami yung invite, 'di ba? Sobrang dami. Kaya yung iba talagang iniisip nila madali lang, paupo-upo ka lang naman dyan, computer ka lang sa coffee shop. Di ba yun yung usual na thinking ng mga tao ngayon? At saka hindi lang Pinoy ang kalaban mo, buong mundo. India, ang dami. Kasi mas mababa ang rate nila kaysa sa Pinoy, di ba? Aminin natin. Mexico, Argentina, Mexico, may mga, Southern America. So, ang dami, hindi lang siguro thousands, millions yung kalaban mo sa freelance. Oo, totoo. Tapos advantage pa nila, bilingual sila. Siyempre, kung nasa Southern America sila, Amerikano sila. So, yun yung mga advantage nila. Tapos yung iba, mababa ang rate. Yun. So, ano ba yung mga expectation ng tao kapag sinabing freelancing? Expectation ng tao. Kumbaga yung mga, kasi daming nangangarap, di ba? So, ano ba yung usual na iniisip nila kapag sinabing nagfi-freelance? Uy, nagfi-freelance si ganito yan, ganyan. Ang feeling ko, ang iniisip nila, 100K yung kita mo. So, dumaan ako dyan, Naging 100 plus din yung kita ko. Pero araw-araw akong nakakulong sa kwarto. Nakikita ko lang si Lucas kapag kakain. Minsan, makikita ko may CCTV siya sa kwarto niya. Paikot-ikot lang siya doon, minsan tulog na, minsan. So, may trade-off talaga. Kumbaga, malaki yung kita mo, pero malaki din yung trade-off noon. So, yun yung sabi ko sa asawa ko na kumakain nga kami ng tanghalian. Tapos,
tumutulo na yung luha ko. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ewan ko, sobrang lonely ko, sobrang lungkot ko, sobrang pagod ko, hindi ko na naiintindihan. Tapos sabi niya, kung ano yung kaya mong i-let go, edi para hindi masyado mabigat. So, yun na yung nagtanggal ako ng mga client. Tapos nangyari yung... Tapos, yun nga yung nag-layoff, ganyan. Pero, ganun talaga kahit naman saan eh. Pero sa freelancing kasi, mas talamak talaga, o mas maraming beses na kayang-kaya kang i-let go ng client ng ganun-ganun na lang. Hindi kumpara dito na, syempre may dole tayo, may mga process pa ganyan. Doon kasi, kahit kinabukasan, kaya kanilang tanggalin. Yung magugulat ka, wala ka ng access dun sa mga sa mga tools. Oo, yung magbabayad ka ng SPay later, tapos wala ka ng pag login mo, error, bakit? Diba? Oo, hindi ka na makalogin. Oo, ganun. Wala ka ng access. So, ano yung mga major downside ng pag-freelance compare sa corporate work? Unang-una, wala kang protection ng labor laws. Diba? Kung anong gawin nila sa'yo, iskaming ka nila or kung ano man, wala kang... At saka nasan ba sila? Nasang lupalop ba sila? Sino ba yan? Totoong tao ba yan? Mga ganun. So far, di pa naman ako na-scam. Kasi ang rule naman dyan, basta hiningan ka ng pera. Di ba may mga ganun na magbayad ka muna para ibalik ko na lang, mga ganun. Di ba mga ganun? Tapos, sila yung kumpanya, ikaw yung inutangan. Tapos walang kontrata. Hindi talaga ako kumikilos kapag walang kontrata, ganyan. At saka yung parang legit na business profile o website o yan. Hindi ko talaga pinapatulan yung ganyan. Tapos, ano ba bang downside? Nakakapagod. Kasi, ako lang naman to, as a freelancer, pasikat ako maigi. So, I can go far and beyond dun sa ko. Though, dapat talaga may boundaries, Unang-una may boundaries. Kaso, gusto ko ipakita sa kanila na deserve kong magstay dito, kahit anong mangyayari. Kasi ito yung kaya kong gawin para sa inyo. So, yun, medyo pagoda, ganun naman. Well, yun din kasi freelance ka nga, so anytime pwede ka nilang tanggalin. So, kailangan mong mag-earn ng, deserve ko na ako yung last dun sa listahan ng tatanggalin ninyo. Ipoprove mo talaga na kaya ko to, kahit tanggalin nyo silang lahat, kaya ko magstay dito. Babayaran ka nila eh. Kasi dun sa previous job ko din, pabida-bida kasi nga freelance. Tapos nakakatakot. Kasi nung lumipat ako dun, zero talaga ako. So, ang sistema nun, every week nagtatanggal. Kasi sales eh. So, tapos weekly, makikita mo, nire-remove na lang sila sa GC. Tapos, kailangan mo mag-perform. Nagbabayad ako ng laptop, di ba? Yung mga investment na nag-freelance. Ayun. So, kailangan mo talaga magpakitang gilas kasi anytime pwede ka na tanggalin. Madali lang sabihin na hindi na kaya ng payroll kasi di ba, sobra na yung tao, yung budget para dito is ganito lang para sa campaign. So, yun nga. So, parang same scenario dapat talaga galingan mo lang. Pero in reality talaga kasi dapat hindi ka maabuso sa trabaho, di ba? Tsaka with that, di ba, dahil nga medyo pasikat, burnout. Wala ka ibang kausap eh. Tapos nasa bahay ka lang. Wala ka ng separation ng work at tsaka bahay. Kasi iisa na lang yun eh. Tapos wala ka pang kausap. Di ba sa office, iwan natin naka-hold yung customer, punta tayo sa... Bakla, di ba gano'n? Sino gaganunin ko dyan? Aso namin, anak ko, di ba? So, mental health din talaga. Damay na damay talaga yung mental. Oo, totoo yun. Kaya nga, parang may time na kahit antok na ako, puyat ako, gusto kong pumunta sa mall para lang malibang yung eyes ko kasi nga, yung kwarto mo, yun na rin yung office mo. Di ba? Parang, ito na lang araw-araw, tapos pressured ka pa sa work mo. So, kailangan ng iba. Kaya minsan pag naisip ko, namimiss ko yung ingay ng office, yung mga bakalang iingay sa... Tsaka pagdadamit, yung bibili ka ng bagong damit kasi pang office mo, ganun. Ngayon, wala na. Kumbaga parang wala ka ng ibang bagong gagawin. Ganun. So, yung mga gusto mag-start, saan sila dapat magsimula? I mean, ano yung mga couple tips na pwede mong ibigay?
Nung nag-i-start ako, since na-stuck tayo doon nga sa call center customer service, kailangan i-assess mo yung sarili mo. Kasi sa resume, ano yun nakalista yung professional skills, tools o systems that you know how to use, at saka yung mismong description ng trabaho mo. So, i-assess mo yung sarili mo, ano-ano ba yung mga skills ko? Ano-ano yung mga tools na kaya kong gamitin? Zendesk, Slack, Salesforce. Babalikan mo yan isa-isahin mo yan. Ano yung mga, paano ko i-describe sa resume ko yung simpleng taking calls? Alam nga na may lista ko taking calls. Kailangan maganda yung description. Ano mismo yung taking calls? Ano yung nire-resolve mo? So yun yung unang step siguro. I-assess mo yung sarili mo ng skills mo at saka yung mga tools na alam mong gawin. Second is maglo-lurk ka sa mga groups. Facebook groups, kung ano man yan sa Threads. May Twitter pa ba? Hindi ko alam. Wala akong, oo yun, X. So titingin-tingin ka doon kung ano yung hiring. Kasi may Upwork, may Indeed, may online jobs. So sobrang daming sources ng pag-a-applyan mo. And marami ka ding kalaban. Kaya ang mahalaga niya, dati ang diskarte ko, 10 to 20 resumes every day. Oo, ganun nga daw sabi nila. Kasi dun sa 100 na resume na yun, walang tatawag sa'yo ni isa. Talaga? Oo. Kasi ang dami mga kalaban Kaya kailangan pagandahan ng resume. Di ba, nagpapa-video intro pa sila. Pagandahan ng intro video. So, kailangan mag-excel ka din sa ganun. Tapos ano pa, maghahanda ka ng ng equipment mo. Kasi dati may nakasabay ako sa training. Wala daw siyang computer, Tapos di ba magko-calls na kami. Tapos nagagalit siya dun sa management na wala siyang laptop. Bakit ka nagagalit na wala kang laptop, di ba? Kasi ang sabi nung kumpanya namin, papadala namin kayo ng laptop. Pero intay lang kayo kasi nga syempre ang dami, di ba? Tapos galit na galit siya. Wala na akong kasi phone lang yung gamit ko. Ganun. Kuda siya ng kuda sa GC. Ganun. So parang yun ang una mong isi-secure kasi naghahanap, business mo nga yan Kailangan equipped ka, meron kang phone na merong mga communication apps, may laptop ka, may wifi, yung ganun mga basic. Ganun. Oo. Tapos, mentally or maliban doon sa equipment, sa personal nila, ano yung dapat ready sila? Kailangan hindi sila natatakot mag-fail. Kasi sa 5 interview mo, sa 1 linggo, baka walang maipasa. At ma-demotivate ka. So, kailangan, hindi to magandang advice pero ang practice ko sa sarili ko, nagpapa-interview kahit hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi yun yung practice ko So, hindi ako aasa na, though umaasa ako na gusto kong pumasa, pero pag hindi ako pumasa, di kiber, next interview, ganun. At least, na-practice ako ng mga previous na ko. So, expect mo na mag-fail ka, pero yung mismong sarili, wag mo i-fail. Actually, ang ganda sa mga job interview ng freelance, ako personally, hindi na ako kinakabahan. Na-excited na ako kasi bagong tao yung kakausapin mo. So, parang kasi i-introduce nila sa yung company, anong ginagawa nila. So, parang para hindi ka ma-pressure, i-take mo siya as parang may friend ka na tatawag sa'yo and then gusto nilang malaman kung ano yung ginagawa mo at ano yung pwede mo itulong sa kanila. So, yun lang. And gagawa ka ng mga contents about work from home sa mga mommies. Gusto ko sana. Nag-umpisa na ako sa Threads, nagpo-post ako ng mga advice doon kasi ang daming clueless sa totoo lang kung paano mga how ng how, gano'n, kung paano mag-uumpisa. So, as a nanay kasi nakikita ko yung need na na kailangan may option ka na makapag-office at kaya mo ding makapag-stay sa bahay para sa anak. Kasi may mga needs talaga yung mga anak na hindi siya magagawa ng helper or ng ibang tao. So, kailangan ang nanay empowered at saka may option talaga na magstay sa bahay at kumita din ng pera. So, yun yung politiko, boto nyo ako, girl. So, yun yung gusto ko ding
i-share sa mga nanay. Kasi nagawa ko eh. Ano ba naman ako, di ba? Katulad din naman ako ng ibang nanay. So, kaya din nila yun. So, advice, kasi di ba ang daming mga, kasi nga ganyan na siya, parang, uy, hindi, meron na yung freelance, pwede ka nang magtrabaho kahit nasa bahay ka. Pero yun yung mga talagang housewife, yung walang experience sa BPO, ano kaya yung mga pwede nilang simulan na practice para matry nilang makapag-apply? Kung talagang sobrang walang experience sa corporate, ang hirap nun kasi unang-una, may mga skills na hinahanap yung business na sa freelance kasi hindi sila nag-spend ng time mag-train eh. Gusto nila, kaya sila naghahanap ng may experience para konting na lang, salang ka na. Oo, ganun. So, yung mga nanay na sobrang wala pang experience, pwede silang mag-intern. At saka pwede silang, kagaya nung na-lay off ako, doon ako nag-umpisa ng online food business. Hindi lang naman freelancing yung way eh. Marami namang iba. May nabasa nga ako na bukod sa trabaho mo, kailangan meron kang kayang i-offer na service. Kasi kunyari nung nag-pandemic, di ba, na tumigil yung mga trabaho and whatnot. Pero yung mga service, hindi tumigil yan. Food service, yung paggupit ng buhok, pag-groom ng aso, cleaning service. Merong mga kaya kang i-offer na hindi napipigilan kahit ng pandemic. So, ano mo yun? Pandemic proof dapat. Check mo yun kung anong kaya mong gawin na nasa bahay. Kunyari yung luto. Kung bet mo magluto ng mga merienda, edi go lang. At least kumikita ka. Hindi naman kailangan talagang solid freelance. Kahit ako, ayoko na. Kung bibigyan ako ng ayoko na din naman eh. Gusto ko magtinda-tinda na lang eh, di ba? Yun kasi, for awareness lang, kasi ang daming mga misleading na ads ngayon sa social media na you will work from home, kikita ka ng ganito, we will provide you the equipment, appointment setter ka lang, parang ganon. So, para alam nila na hindi lang ganon kadali din pumasok sa freelancing at saka hindi naman talaga siya para sa lahat. Nag-appointment setter ako, hirap na hirap ako, natanggal agad ako. Imagine, 2008 pa ako nagtatrabaho. Tapos natanggal ako na appointment setter kasi mahirap eh. Mahirap talaga siya. So, pwede nga silang pumasok talaga kung meron talagang company na matyagang magte-train sa kanila, iti-train, gagawin silang intern o ano man. Kung makatsamba sila, edi maganda. Pero hindi lagi at hindi lahat ng kumpanya gano'n. Oo. At saka yun nga, yung mga misleading na ads sa social media, tapos hihingan sila ng pera. Oo, wag ganon. Pero meron na kasi nga yung group of VAs na gumagawa sila ng groups nila para magturo doon sa mga gustong mag-earn, tapos may mga certification na rin. Yun ang maganda. Kasi nag-earn din naman sila, di ba, galing sa kanila yung client. So, ayun, maganda din naman yun. Makakita lang sila ng magandang group na ganun. Kayang-kaya. Ayun. So, i-plug mo yung mga channel mo para yung mga tips na ipopost mo makita nila. Wala naman. Yung thread, doon ka ba lagi nagpo-post? Sa thread ako nagpo-post kasi yun lang naman yung nakapublic ko na social media eh. So, actually, di ko kabisado yung pangalan ko sa... Sige, na lang natin, hanapin na lang natin, tapos ilagay na lang natin sa video. Since di ko, energy space mamaya, parang ganun. Yun din yung IG ko. So, ayun, sa ngayon hindi naman ako nagtitinda dahil nga sobrang busy na talaga. So, yun, freelancing lang talaga yung pinagkukuhanan ko ng pera. At saka yung pinopost ko pala na parenta, for sale, gano'n. Yun. Doon mo din siya pinopost or kahit sa marketplace? Sa marketplace. Para mabilis. Ayun. So, hindi lang talaga yung pag-free, lalo na doon sa mga zero knowledge talaga. Kesa mas scam kayo ng mga nagsasabi na magiging virtual assistant kayo, tapos manghihingi kayo ng pera sa kanila. Tapos yung ibang ending pa is networking pala. Oo, ang daming ganyan. Yung mga ganun, no? Tapos napapagawa ng task tapos hindi babayaran, nakakaawa, di ba? So, yun. Maging na lang din, maging
cautious din talaga sa pagpili nung kakausapin. Ang sketchy nung mga ng mga WhatsApp lang na ikipag-usap. Ano isa? Telegram ba yun? Yun, sketchy yung gano'n. Yung hindi dinadaan sa email, hindi ka tinatawagan, hindi ka na-video call. Yun. Yung mga gano'n lang i-watch out. Tsaka nangingi ng pera. Meron pa na parang okay, sige, tanggap na kita. Pero bilin mo yung coupon. Bumili ka ng coupon na ganito kasi parang kailangan ko yan sa work. Tas parang i-reimburse na lang kita. Yung mga gano'n, yun. Pabibiling ka nila ng parang hindi ko matandaan. Basta may pabibili sa'yo, nasasabihin na kailangan to sa work, bilhin mo to for $250. Tapos, pag nabili mo na, send mo sa akin yung transaction, tapos babalik ko sa'yo, ganyan. Kasama nung pasahod ko sa'yo, parang gano'n. So, 12,000 din yun. Yun, madaming gano'n, madaming naloloko ng gano'n. O kaya maging aware kayo dun sa mga scam na posting na magbibigay ng trabaho kuno pero wala naman talaga, mangi-scam lang. Pag gagawin ka lang ng tas di ka na babalikan. Yun, ganun. Okay. So, yan. Okay na. Okay na. Thank you. Thank you so much. Hi, my name is Camille. You can call me Cams. I'm a mom, a stay-at-home mom, and a freelancer as well.